Timothy chapter 1 verse 11. For God has not given us a spirit of fear, but a power and of love and of a sound mind. Mga kapatid, isinulat po ito ni Apostol Pablo, itong liham na ito, o itong talata na ito, habang saan po siya? Nasa kulungan po siya, habang siya po ay nakakulong at malapit na siya patayin o i-execute. So, pinalakas po niya ang loob ni Timoteo. Sino ba itong si Timoteo na ito? Sino ba itong si Timoteo na ito? Siya po ay isang batang pastor na nakaranas ng takot at matinding pagsubok sa ministeryo sa panahon na yun. So, kung atin po i-apply ito sa ating mga buhay, mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan. Sabihin ko kapangyarihan. Nagbibigay ng kapangyarihan. Nagbibigay at pumupuno ng pag-ibig sa puso po natin at pagpipigil sa ating sarili. Hindi Espiritu ng takot. Can you see amen? Lord God. Anong sasabi sa Isaiah chapter 41 verse 10? Sabi naman dito, fear not. Sabi mo, fear not. Fear not, for I am with you. Sino po ang nagsasalita dito? Sino po ang nagsasabi dito kay Isaiah? Ang ating Panginoon Diyos mismo, sinabi niya kay Isaiah, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kapatid, ano man ang pinagdaanan mo ngayon? Ano man ang mga bagay na kinatatakutan mo? Ano man ang mga pagsubok na pinakaharap mo ngayon? Huwag kang matakot. Sabi mo, huwag kang matakot. Dahil ang sabi ng Panginoon, I am with you. Sabi ng Panginoon, I will strengthen you. At ang sabi ng Panginoon, I will help you. Palapakan mo namin ang Panginoon. Ang propeta po sa Isias po ay nagbibigay po ng mensahe ng pag-asa sa Israel sa panahon na yun. Pagkatapos siyang kausapin ng Panginoon Diyos. Na yung mga Israelita kasi ng panahon na yun ay naharap. Ang Diyos na hindi niya sila iiwan at panalakasin niya sila. Ito rin po ang pangako ng ating Panginoon Diyos sa atin sa umagang ito. Kahit na masama ang panahon at malakas ang ulan, sabi ng Panginoon Diyos, kapatid, dahil ikaw ay nandito sa lugar na ito at ikaw ay nagpuri at sumamba sa akin, kung gaano kalakas ang ulan sa labas, ganon din kadami ang pamapala na ibuhos ko sa buhay ko. Amen. Lord God. Ang tanong mga kapatid kasi, kung ito po ay pinaihiral po natin sa sarili po natin, ito po ay isa sa pinakamalaking talikala. Hindi natin talikala. Ano po yung dulot dito sa atin natin talikala? Takot sa future. No? Marami po sa atin ngayon ang takot. Natatakot. Ano kaya yung maging future ng ako? Ano kaya maging future ng anak ko? Dahil ang gulo-gulo na nila sa politika. Dahil kami-kamita na ang pera nila, pero ang tao naghihirap. Ano na kaya mangyayari sa future namin? At marami din ang takot pabigo. Sino dito ang nakaranas pabigo? Pero hindi mo dapat katatakutan ng pabigo. Kasi pagbubukas ito ng maraming pagkakataon. Can you see amen? Amen. Kung nabigo tayo noon, at kung hindi po tayo naging pakatan, at kung tayo po ay nagpapadala lang sa takot, wala UGG Church. Amen. Takot pa rin, Jake. Ano ka lang sasabihin nila? Sinabi, Lord, agad ako. Wala na naman. Si praise the Lord. Ano na naman si Hallelujah? Ano ba yun? Ano ba yun?
huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Malabakan mo natin ang Panginoon. Glory to God. Alam niyo si Pedro. Sabi ko po ito. Si Pedro. Si Apostol Pedro, hindi yung kapitbahay ko si Pedro na. Si Apostol Pedro, pagpaalala mo si Apostol Pedro, pagpaalala mo pangalan niya, ano po yung matatandaan tungkol sa kanya? Yung pinakli niya, Panginoon Jesus, 3 pieces. Ano ba? Nung sinabi ng Panginoon Jesus, sige, ilatag mo yung ano mo, yung mga gets mo sa dagat. Sabi niya, kanina pa kami dito nag-lista, wala na isang lista. Pero nung nilatag niya, di ba, marami ko sila na, ano ba? No, siya po ay lumakad sa tubig. Ano pong nangyari kay Pedro nung siya po ay lumakad sa tubig? Habang siya po ay nakatingin sa ating Panginoong Jesus, siya po ay nakakalakad sa tubig. Ngunit nang tumingin po siya sa hangin at alon, nagsimula siya lumuto. Kapag nakatingin po tayo sa problema, natatalo po tayo ng tao. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Pwede pa ba kayo? Kapag nakatingin tayo sa ating Panginoong Jesus, lumalakas ang ating pananampalataya. Amen? Glory to God. Pangalawa, Jesus breaks the chains of guilt and shame. Hindi lang tayo pinalaya sa kasalanan, hindi lang po tayo, ano yung pangalawa kanina? Hindi lang po tayo niya pinalaya sa takot, kundi kaya rin po tayo pinalaya sa ating guilt. O ano man yung guilt na dulot ng mga nagawa natin kasalanan natin at sa kahihiyan. Sabihin mo, huwag ka nang mahiya. Sabihin mo, huwag ka nang mahiya. Huwag ka nang mahiya. Nagkakamali din tayo lahat. Lahat naman tayo nagkakamali. Pero noon yun, sabi ko noon yun. Ngayon hindi na. Hindi na. Dahil si Kristo na ang sa puso ko. Amen? Ano sasabi sa Romans chapter 8, verse 1 to 2? Sabi dito, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has been free from the law of sin and death. Pagkatapos po na inilarawan ni Apostol Pablo ang pagkipaglaban sa kasalanan sa Romans chapter 7, kung mabasa niyo po ang Romans chapter 7, ipinapahayag po niya o ipinahayag niya ang napakagandang balita. Sabi niya natin, magandang balita. Ano po ang magandang balita? Wala nang hatol sa mga na kay Kristo. Ang Espiritu ng Diyos na nagpapalaya po sa atin mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ganyan si Iben mga kapatid. Wala nang condemnation. Hindi na tayo mahatulan kung, sabihin ko po, kung tayo po ay nanatili sa ating Panginoong Jesus. Amen. Maliban na lang kung iwanan mo ang iyong panampalataya sa ating Panginoong Jesus. Dahil kung tayo po ay manatili sa ating Panginoong Jesus, ibig sabihin, tayo po ay nanatili nagpapasakop sa Kanya. At hindi po tayo ang lumalaban sa anumang mga kasalanan. Hindi po tayo lumalaban sa anumang laban natin sa mundo, kundi ang ating Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu Santo na nasa atin, ang tumutulong sa atin upang mapagtagumpayan natin ang kasalanan at anumang pakalaban sa ating buhay. Can you see it? Glory to God. Ano siya sabi sa 1 John 1:9? Oo, hindi naman tayo perfect to eh. Kagaya ko kanina sabi ko kanina, hindi tayo perfect. Hindi tayo maghahanap ng maituro. Hindi natin tinuturo sa iba yung mga kasalanan na ginagawa po natin. Agad-agad, we confess our sins. Can you see it, mga kapatid? At anong sinasabi sa 1 John 1:9? If we confess our sins, He is faithful. Sabi nga natin, faithful. He
nililinis sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Ano sinasabi sa Psalm 103 verse 10 to 12? He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. For us the heavens are high above the earth, so great His mercy toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Anong ibig sabihin po dito mga kapatid? Ang talatang ito ay nagpapakita dito na pinupuri ni David ang kabutihan at habang ng ating Panginoon Diyos. Ipinapakita niya kung gaano kalawak, sabi natin, kalawak ang kapatawaran ng ating Panginoon. Ang ating mga kasalanan ay inilalayo tayo ng Panginoon Diyos sa naparang silangan sa kanluran. Kayo imagine lang mga kapatid kung gaano tayo inilalayo ng ating Panginoon Diyos sa kasalanan. Dito yung east, dito yung west. Pero hindi natin matanaw kung hanggang saan dulo ng east, hindi natin matanaw kung hanggang saan ang dulo ng west. Ganun po ang nagawa sa atin ng Panginoon. Ganun na tayo hinihila palayo po sa kasalanan. Kaya sinimen, dahil ayaw na ayaw ng Panginoong Diyos at sa tulong ng ating Panginoong Jesus, He breaks the chain of guilt and shame. Na meron tayo nung tayo po ay nagkasala pa. Kaya huwag na natin isipin pa kung ano yung mga kahihiyan natin noon kung tayo ay nagkagawa pa ng kasalanan. At isipin po natin ano ay kung